Nabigla ang buong mundo. Ang Mongolia, 40 taon ng bigo pero ang Pilipinas, kalahating taon lang nagtagumpay. Ang Russia, dumating. Ang China, dumating. Ang Japan, sumubok. Lahat sila nabigo sa lupang iyon ng palay. Sa gitna ng 40 graus Celsius na yelo at niebe, ang lahat ay nagkasundo. Imposibleng mabuhay ang palay doon. Ngunit 3 Pilipinong mananaliksik, muling isinulat ang kasaysayan ng agrikultura ng Mongolia. 5.2 tonelada bawat hektarya. Nang ipahayag ang numerong ito, ang ministro ng agrikultura ng Mongolia ay kaagad na lumuhod. 40 taon silang naghintay at nagawa namin ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Nagpadala ang China ng 15 katao, ang Russia, 8 puro dekalidad na lineup ngunit lahat ay natalo. Ano ang mahika na ginamit ng Pilipinas upang mabigla ang buong sektor ng agrikultura? Ang hamon ng Pilipinas at ang pambihirang galing sa teknolohiya ay sisimulan na natin ngayon. Bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento sa comment section. Saan mo pinapanood ang kwentong ito? Pebrero 15, 2025. Nagkakagulo sa conference room ng Philippine Rice Research Institute. Ito, ang pinal na pagpapasya para sa proyekto ng palay sa Mongolia. Napakatindi ng mga tumututol. Ang lupa sa Mongolia mayroong pH 8.5. Ang palay, nabubuhay lang sa 6.5. Paano mo itatanim iyan? Diretsong sinabi ni Dr. Victor Vic Ramos, isang veteranong researcher, tama. Ang Mongolia ay mayroong napaka-alkalay na lupa. Para sa palay, ito ay expert level na kahirapan. Ang taunang ulan ay 200 mm lang. Ang palay, kailangan ng hindi bababa sa 1,000 mm. Isang researcher ang nagdagdag. Sa data pa lang, alam na natin na tapos na tayo, ngunit hindi ako sumuko. Hindi magiging pareho ang field rice masagana. 40. Nagtagumpay na rin ito noon sa Northwest China. Iyon ay maliitang eksperimento, 10 taon na ang nakaraan. Ngayon, 30 hektarya ito. Kung mabibigo, magiging pambansang kahihiyan tayo. Ang pagpupulong ay tumagal ng 3 oras. 3 boto ang pabor, 7 ang tutol. Talo kami. Sa sandaling iyon, ang direktor na kanina patahimik ay nagsalita. Noong dekada 60, nag-angkat tayo ng IR8 mula sa IRRE. Sabi rin ng lahat, hindi mabubuhay ang tropical rice sa subtropical na klima. Ngunit, naging myth iyon ng agrikultura ng Pilipinas. Dr. Migs Torres, kaya mo ba talaga? Diretsahan akong tinanong ng direktor. Nakatitig sa akin ang lahat. Sa totoo lang, wala akong katiyakan sa loob. Ngunit naisip ko ang alaala ni Apo Carding, ang scientist na gumawa ng Field Rice Masagana 40. Nakasaad sa research notebook niya, ang mga pambihirang salita, ang Masagana 40, kaya pang sumibol kahit talang 5 degrees Celsius at tumubo kahit pH 7.5. Darating ang araw, mamumulaklak ito sa Mongolia, Kazakhstan. Hindi ito pangarap kundi isang misyon. Ito ang sagot ko. Tumango ang direktor. Sige, pero may kondisyon. Kailangang lean ang team at budget. Kung mabibigo, ikaw, Dr. Torres, ang mananagot. Kaya, nagsimula ang proyekto. Ngunit, napakahirap magbuo ng team, walang gustong sumali dahil takot silang mawala ang kanilang karera. Sa huli, nagtaas ng kamay si Dr. Victor Ramos. 2 taon na lang bago siya magretiro. Tingnan mo na lang itong last hurrah ko. Nagtanim na ako ng palay sa Siberia. Gusto kong makabawi ngayon. Sumali rin ang pinakabata, si Enger, Maria May Santos. Kung aalis ang mga senior, sasama rin ako. Kailangan ng kabataan ang ganitong pagkakataon. 3 tao. Iyon lang ang aming buong lineup. Ang China, 5. Ang Russia, 8. Kami, 3 musmos na pusa lang. Nang magsaliksik kami sa kasaysayan ng agrikultura ng Mongolia, nabigla kami mula 1983 hanggang 2020, 7 beses na nagkaroon ng malakihang pagtatanim ng palay at lahat ay bigo. 1983, Russia, sinugo ni Brezhnev, dala ang Siberian rice variety. Mas mababa sa 10% ang germination rate. Walang butil na naani. Ang team leader ng Russia, sinasabing nagpatiwakal pag-uwi. 1995, China, dala ang Heilongjiang's Northern Number 1.
Umabot ng 40% ang germination, may pag-asa. Ngunit noong Hunyo, binagyo ng yelo. Natunaw, 5 taon, nag-ani ng 200 kilo lang, nagsara ang proyekto. 2010, Japan, nag-organisa ang Hokkaido University at Ministry of Agriculture, dala ang pinaka-northern na variety. Maayos ang Hulyo, ngunit sa simula ng Agosto, bumaba sa 2 degrees sila ang temperatura, isang pambihirang cold snap. Sumuko ang Japanese team leader at umalis, sinabing, ang Mongolia ay sementeryo ng palay. 2020, Vietnam, sumubok din sila, nag-iisip na kaya ng tropical rice ang adaptation. Siyempre, bigo rin. Tingnan ang mga kasaysayang ito ng pagkabigo. Lalo akong nagkaroon ng tiwala. Ang pagkakamali nila, direktang dinala ang kanilang mga lokal na variety nang walang pagsasaalang-alang sa local adaptation. Kami, iba. Ang Phil Rice Masagana 40, simula pa lang, tailor-made na para sa matitinding klima, 30 taong pinagpawisan ni Apo Carding para sa Northwest China. Kaya nitong sumibol kahit 30.3 sa lisa. Ang growing period ay napakaikli 110 araw lang. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi lang kami nagdala ng buto, nagsimula kami sa pagpapabuti ng lupa. Naghanda kami ng 4 tonelada ng acidic soil amendment mula sa Pilipinas. 1 linggo bago kami umalis, may hindi inaasahang bisita ang dumating, ang asawa ni Apo Carding. Madalas sabihin ng aking asawa, umaasa siyang mamumulaklak ang Masagana 40 sa Mongolia. Kunin mo ito. Inabot niya ang isang luma at dilaw na notebook. Nakasulat doon ang 30 taong planting experience ni Apo Carding, SOP para sa matitinding sitwasyon. pH 8.5 na lupa, gumamit ng ammonium sulfate at sulfur powder, pahinugin ng hindi bababa sa 20 araw. 5 na gratia, pre-soak ang buto sa maligamgam na tubig at growth regulator sa loob ng 48 oras. Bago ang yelo, gumamit ng drip irrigation at mulch para panatilihin ang 15% moisture. Ang notebook na ito, ang aming lihim na sandata. Marso 10, 2024. Alas 4 ng madaling araw. Ninoy Aquino International Airport. Mismong ang mga opisyal ng customs ang napanganga. Napakaliit ng bagahe namin, ang China, 3 kargamento ang dala. Kayo, kasama na ang mga maleta, 500 kilo lang? 30 kilo lang ang buto, 100 kilo ang soil amendment samples, at ang iba, personal na gamit. Nagloloko ba kayo? 30 hektarya, sa mga ito lang? Tanong nila. Ang 40 toneladang amendment kasi, ipinadala namin sa cargo ship. Tinamad na akong magpaliwanag. Sa eroplano, tinanong ako ni Dr. Ramos, Dr. Torres, sa totoo lang, magkano ang success rate natin? 5%. Ako, 20% lang ang tinitingnan ko. Pero para sa 20% na iyon, lalaban tayo. Dumating kami sa Ulaan Baatar, itinontong Gausiso. Marso, pero parang gitna pa rin ng taglamig. Magsusugat ang baga mo sa sobrang lamig. Sa airport hall, bumulaga sa amin ang napakaraming tao. Ang Chinese team, binabalutan ng pulang banner at mga TV station. 40th Anniversary of China-Mongolia Agricultural Cooperation. Nandito ang buong high level ng Mongolia para sumalubong. Kami, 2 tao lang ang sumalubong sa amin, Gang Huyag, ang Undersecretary ng Ministry of Agriculture at Mungbat. Koponan ng Pilipinas? Opo, 3 lang kami. Namutla si Gang Huyag. Wala talaga silang inaasahan sa amin. Pababa sa hotel, maingat na nagtanong si Gang Huyag. Bakit 3 lang ang Pilipinas? 15 ang China, kasama ang 30 toneladang kagamitan. Kalmado ang sagot ni Dr. Ramos. Ang agrikultura ay tungkol sa teknolohiya, hindi sa dami ng tao. Sapat na ang buto, teknolohiya, at sinseridad. Hindi makangiti si Gang Huyag. Kinabukasan, unang beses naming nakita ang experimental field. Nabigla kami. Walang katapusang dilaw na buhangin. Walang tumutubong damo. Dust storm ang bumabagabag. Dito talaga tayo magtatanim ng palay? Napabuntong hininga si Enger. May, kumuha muna tayo ng soil sample, sabi ko. Ang pH? Mas masama pa sa inasahan, sobrang taas ng salt content, halos 0 ang organic matter. Hindi ito lupa, semento ito,
Galit na sabi ni Dr. Ramos. Sa malayo, ang Chinese team's convoy parang hukbo. 3 malaking traktor, 2 excavator, handa na ang kanilang makinarya. Lumapit si Wang Xiaoming, ang Chinese team leader. 50 plus anyos, sobrang kumpiyansa. Koponan ng Pilipinas, compatriots. Fair competition. Kung kailangan ninyo ng kagamitan, humiram lang. Nagkunwari siyang magalang, pero halatang may pagmamaliit. Salamat pero gagamitin namin ang sarili naming paraan, sagot ko. Ngumiti ng mapait si Dr. Ramos, 3 tao lang para sa 30 hektarya? Ipinapakita ba ninyo ang Taiwan spirit o ang small but terrible na parang semiconductor? Nagtawanan ang mga miyembro ng Tsina. Nang hapon ding iyon, dumating din ang Russian team. 8 sila mula sa Siberian Agricultural Research Institute. Ang kanilang leader, si Vladimir, ay nagsabing, imposibleng magtanim ng palay sa Mongolia. Nandito kami para patunayan iyan sa siyensya. Sumuko na sila bago pa magsimula. Kinagabihan, welcome dinner ng Ministry of Agriculture. Nagbigay ng talumpati si Minister Batbayar. 4 na taon ng hamon, 4 na taon ng pagkabigo. Pero hindi kami sumusuko. 3 team ang sabay-sabay na magsisimula. Sana, kahit isa lang ang magtagumpay. Ang mga mata niya, puno ng pag-asa, ngunit karamihan sa mga tao ay skeptical. Magsasara na naman ito, bulong ng isang professor mula sa Mongolian University. Tinanggihan ng lupang ito ang palay. Palabas ng venue, nilapitan ako ng isang matandang lalaki, nakasuot ng luma at ordinaryong deal, koponan ng Pilipinas. Ako, si Lolo Purov. Kasama ako noong dumating ang Soviet noong 83. At ang Tsina noong 95. Nabigo silang lahat, pero naghihintay pa rin ako. Balang araw, magtatanim ang lupang ito ng palay. Bakit ganoon katindi ang paniniwala mo? Umalis ang anak ko sa syudad. Sabi niya, walang kinabukasan dito. Pero kung makakapagtanim kami ng palay, baka bumalik siya. May kislap sa mata ni Lolo. Lalaban kami. Pangako ko, sagot ko. Maigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Magaspang. Ngunit may bigat ng 40 taong paghihintay. Kinabukasan, formal na nagsimula ang trabaho. Naghuhukay ang Chinese team gamit ang excavator. Ang Russian team nagtatayo ng plastic greenhouse. Kami, una, 1 linggong pagsusuri sa lupa. Kumukuha ng sample bawat 100 metro. Sinusukat ang pH, salt content, organic matter, trace elements. Nababaliw na ba tayo? Kailan tayo magtatanim? Tanong ni Enger. May, ito ang basic. Ayon sa notebook ni Apocarding, kung hindi mo naiintindihan ang lupa, ang pagtatanim ay parang pagpikit at pagpapaputok ng baril. Ang pagsusuri, salt content, 0.4% hanggang 0.6%. Organic matter, mas mababa sa 0.1%. Napakabigat. Ngunit, ang silangang 5 hektarya ay mukhang mas mabuti. Dito tayo magsisimula. Marso 20. Dumating ang 40 tonelada ng soil amendment, tulala ang Chinese team. Ano yan? Acidic amendment? Magic potion ba yan? Oh, sarkastikong sagot ni Dr. Ramos. Sa tingin mo, ano? Sa oras na iyon, may kumatok. Ako si Bayan. Nag-aral ako sa PhilRice noong nakaraang taon. Gusto kong tumulong. Hindi inaasahan. Hindi nagtagal, sumunod din ang mga kaibigan niya. 10 kabataang Mongolian ang nagboluntaryo. Bakit kayo tutulong sa isang proyekto na may napakataas na failure rate? Tanong ni Dr. Ramos. Ang Pilipinas, isang maliit na isla, ngunit ang agricultural technology ay nakakabigla sa mundo. Gusto naming matuto. At, pakiramdam ko, magtatagumpay tayo ngayon. Kumikinang ang mga mata ni Bayan. Marso, 25, nagsimula ang pagpapabuti ng lupa. Hindi kami gumamit ng malalaking makina. Gumamit kami ng maliliit na power tiller para sa precise operation. Bawat 10 metro, isang subplot. Ina-adjust ang dami ang amendment ayon sa soil condition. Nababaliw na ba sila? Kailan matatapos ang 30 hektarya sa ganoong paraan? Bulong ng Chinese team. Ngunit ang mga kabataang Mongolian, napakasipag. 5 mm hanggang 10 mm, hindi nagrereklamo. Abril 1. Kumalat ang nakakagulat na balita.
mauuna nang magtanim ang Russian team. Ang simula ng Abril ang golden period. Kung hihintayin pa nila, hindi na magiging sapat ang growing period. Desisyon ito ni Dr. Vladimir. Nagsimula na ring mag-alangan ang Chinese team. Sa huli, noong Abril 5, sumunod din sila. Ngunit kami, nagpa siyang maghintay. Araw-araw, binabantayan ang data, tinitingnan ang pagbabago ng lupa, hanggang sa makamit ang target na pH. Abril 10, ang pH sa silangang 5 hektarya ay bumaba na sa 7.2, hindi pa sapat. Kailangan 6.8 bago maging matatag. Sabi ko, nataranta na ang mga kasamahan ko sa sobrang higpit ko. Ngunit, may babala sa notebook ni Apo Carding, kung ang pH ay lampas sa 7.0, ang germination rate ay mababawasan sa 50% pababa. Abril 13, gabi. Naglabas ng severe weather warning ang Mongolian Meteorological Agency. Dadating ang cold front sa ika-11 hanggang ika-11. Bababa sa 5 degrees Celsius ang temperatura. Natulala ang Chinese at Russian teams. Ang kanilang mga butong na itanim haharap sa tiyak na kamatayan mula sa yelo. Swerte tayo, hindi pa tayo nagsisimula, sabi ni Dr. Ramos. Pero sa kaloob-looban, kinakabahan din ako. Kung hihintayin pa namin ang Mayo, mabibitin talaga ang growing period. Noong gabing iyon, dumating si Lolo Purov. Nabalitaan kong darating ang cold snap. Susuko na ba kayo? Hindi. Sa halip, ito ang pagkakataong makabawi. Ano ang ibig mong sabihin? Kung mabibigo ang ibang team, kami ang magiging nag-iisa nilang pag-asa. Ngumiti si Lolo. 40 taon na akong nakarinig ng ganyang mga salita. Pero ngayon, pakiramdam ko, medyo iba. Abril 15. Madaling araw. Bumaba talaga ang temperatura sa $5 Celsius. Narinig namin ang sigaw ng pagkabigo mula sa Chinese section. Ang mga punla, naging ice lollipop. Parehong kapalaran ang sinapit ng Russia. Tiningnan namin ang eksena at nagdesisyon. Abril 18, magsisimula tayong magtanim. Matapos ang cold front, ang golden period na. Bumalik ang temperatura ng lupa at tamang-tama ang moisture. Dumating na ang araw ng tadhana. Abril 18, alas 4 ng madaling araw. Sa wakas, nagsimula na ang pagtatanim. Okay lang ba na ganito tayo kahuli? Nag-aalalang tanong ni Bayan. Ang China, tapos na 2 linggo na ang nakalipas. Ang Russia, 17 araw na ang nakalipas. Kung minsan, ang dahan-dahan ang siyang pinakamahusay, kalmadong sabi ni Dr. Ramos. Ngunit, kinakabahan din kami. Napakaikli ng tag-init sa Mongolia, napakahalaga ng oras. Ang paraan ng pagtatanim namin ay napaka-espesyal din. Hindi lang namin basta inihagis ang buto. Ibabad natin sa maligamgam na tubig sa loob ng 48 oras at lagyan ng growth regulator. Ang extreme germination technique mula sa notebook ni Apo Carding. Ang buto ay mayroon ng maliliit na ugat. OMG, sigaw ni Enger. May, ang pag-pre-germinate ay makakatipid ng 5 hanggang 7 araw. Sa tag-init, ang mga kabataang Mongolian humanga. 3 araw kaming nagtanim. Natapos muna ang 15 hektarya na nauna naming pinabuti. Ang iba, titingnan pa namin ang sitwasyon. Ngunit, makalipas ang 1 linggo, walang gumagalaw. Ang Chinese section, kahit na nayelo, mayroon pa ring ilang punla na lumabas. Sa amin, wala. Abril 26. Unang inspection ng Ministry of Agriculture ng Mongolia, dinala ni Undersecretary Ganbatar ang team. Nagpapalaki pa rin kayo ng mga punla? Tanong ng Undersecretary habang tinitingnan ang temporary seedbed. Kahit huli, mas matatag, sabi ko. Pero alam ko sa sarili ko, may problema ba sa pre-germination? Abril 28, nagpadala ng pang-aasar ang Chinese team. Dr. Torres, gusto mo bang bigyan ka namin ng buto? May oras pa. Salamat, hindi na kailangan. Ngiting may double meaning ni Dr. Ramos. Noong gabing iyon, nagpulong kami. Naging masyado ba tayong greedy? Nag-alala si Enger. May, bigyan pa natin ng 1 araw. Kung hindi, hindi rin makapagsalita si Dr. Ramos. Hindi ako makatulog. Naglakad akong mag-isa sa bukid, nagdala ng flashlight, nag-scan ako sa lupa. Bigla, may nakita akong kislap. Tiningnan kong mabuti. Maliit na berdeng usbong. Hindi lang isa. Puno ang lupa. Dr. Ramos, halika na. Tumakbo ako pabalik sa dorm.
Tinawag ko silang lahat, nagsisibol na. Abril, 29. Sumabog. Magdamag, libo-libong butil ang sumibol. Parang may nagpindot ng switch. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Tumakbo si Bayan, may emergency. Wala pang 20% ang germination rate. Tila kidlat. 20%? Katumbas ng kabuuang pagkabigo. Hindi pa aabot sa 1 tonelada bawat ektarya. Naghukay kami ng patay na punla. Mas nabigla kami. Sumibol ang buto, pero namatay paglabas ng lupa. Bakit? Pagkatapos ng 1 oras na paghuhukay, natuklasan ni Enger. Ang ugat ay maayos, ngunit ang hypocotyl ay parang pinutol. Pinsala sa low temperature sa gabi. Diagnosis ni Dr. Ramos. Sa araw, 152 degrees. Sa gabi, 2 degrees. Ang malaking temperature difference ang problema. Anong gagawin natin? Tapos na ang Mayo. Masyado nang huli kung magtatanim ulit na puno ng desperasyon ang hangin. Sa sandaling iyon, dumating si Lolo Puruv. Kasunod niya ang mahigit 20 taga-nayon. Huwag kayong sumuko. Tutulong kami. Masyado na yata tayong huli, Lolo. Kaya pa. Iyan ang nursery transplanting. May diin sa boses ni Lolo. Sinubukan ito ng Soviet noong 83, pero bigo. Pero mas maganda na ang teknolohiya ngayon. 30 hektarya. Gaano karaming tao ang kailangan niyan? Wala tayong nursery. Ang bodega ko, 3 square meters. Puwede yan, ang granary ko rin. Ang garahe ng bahay ko, ipahiram ko. Nagbigay ng lugar ang mga taga-nayon, nagsiksikan. Bakit ganoon kayo katindi sumuporta sa amin? Tanong ni Dr. Ramos. Sabi ni Lolo, 40 taon kaming naghintay. Kung mabibigo pa ito, mamamatay na talaga ang pag-asa. Pero nakikita namin ang sinseridad ninyo. Pakiramdam namin, magtatagumpay kayo. Mayo 1. Nagsimula ang emergency transplanting. 5 bodega sa nayon ang naging temporary nursery. Naglagay ng plastic para maging greenhouse. Sa gabi, nagsiga ng apoy para magpainit, sobrang primitive, pero gumana. Gumamit kami ng bagong buto. Idinagdag ang polyvinyl acetate, ang method ni Apo Carding, para sa pagpapanatili ng init at nutrition. Pinagtatawanan kami ng Chinese team. Naglalaro ng putik ang mga Pilipino. 21st century na, pero parang primitive age. Akala ko, semiconductor lang ang alam ng Pilipinas. Mayupunt, 95% ang germination rate ng ikalawang batch ng buto. Ang mga punla, matitibay. Naluha sa tuwa si Enger. Ngunit, ang malaking hamon ay nagsisimula pa lang. Ilang libong punla ang kailangang ilipat. Kailangang matapos ang transplanting bago Mayo 15, Mayo 8. Tumawag ang Pilipinas. Sinasabi ng media na bigo kami. Nagreklamo ang public relations ng PhilRice. Lumabas daw sa balita ang Chinese team. Sinabing 20% lang ang germination rate. Galit na galit ang Chinese media sa Pilipinas. Pambansang kahihiyan. Sayang ang budget. Maraming nag-utos na umuwi na kami. Bigyan pa kami ng 1 linggo. Siguradong babalik kami. Matapos ibaba ang telepono, naging mas seryoso ang mukha ng team. Ngayon, mayroon na tayong reason na hindi na tayo pwedeng mabigo. For the honor of the Philippines. Mapait ng ngiti ni Dr. Ramos. Mayo 10. Alas 3 ng madaling araw, total offensive ng transplanting. 3 araw para tapusin ang 15 hektarya? Imposible. Kahit makina, aabutin ng 1 linggo. Kami, gagamit ng kamay. Ngunit, isang himala ang nangyari. Alas 4 ng madaling araw, mahigit 100 tao ang dumating. Ang buong nayon, nandito, matanda, bata, lahat. Bakit ninyo kami tinutulungan ng ganito katindi? Tanong ko sa isang tita. Kailangan din namin ng pag-asa. 14 taon ng pagkabigo, nasira na ang loob namin. Ngayon, pakiusap, magtagumpay kayo. Napakasistematiko ng transplanting. 10 tao sa isang hanay. 10 hanay ang sabay-sabay na nagtatrabaho. Ngunit, nabigla sila sa aming paraan ng pagtanim. Bakit 25 centimeters ang pagitan? 10 hanggang 15 centimeters lang ang karaniwan. 18 oras ang sikat ng araw sa Mongolia. Ang malawak na pagtatanim ay makakakuha ng mas maraming sikat ng araw at ang 1 punla ay lalaki ng mas malaki. 1 punla lang ang itanim sa bawat butas,
hindi 4. Ang solong punla ay mas hardy laban sa lamig. Ang extreme planting method ni Apocarding. Mayo 11, ikalawang araw. Biglang, walang tubig, masyadong mainit ang hangin, mabilis na naubos ang moisture. Isang beses lang magdilig, mamamatay ang punla. Kailangan ng 3 beses, assessment ni Dr. Ramos. Umiling ang undersecretary. Hindi sapat ang tubig, hindi pwedeng hatiin. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Drip irrigation gamit ang plastic bottle. Anong kagamitan? Butasan ang ilalim ng plastic bottle, ibaligtad, at itusok sa gilid ng punla. Dahan-dahang tatagas ang tubig. Kumislap ang mata ni Bayan. Mula noon, ang buong nayon ay nangolekta ng mga plastic bottle. Pati ang mga bata, tumulong. Sa loob ng 1 linggo, nakalikom sila ng 15,000 bottle. Puno ng tubig, nakatusok sa tabi ng bawat punla. 20 oras na steady moisture, napakatalino. Mayo 15. Baliktad ang sitwasyon. Ang Chinese section, dahil sa pinsala ng cold snap, nagtanim ulit. 40% lang ang germination rate. Ang Russia, mas malala pa. May sakit ang Siberian rice blast. Isang sakit na hindi pa nakikita sa Mongolia, dala ng kanilang kagamitan ang mga pest, nataranta si Vladimir. Mayo, 2. Ibinato namin ang aming ace. Nagpadala kami ng biological fertilizer mula sa Pilipinas. 10 taong black technology ng PhilRice. Anong yan? Mga microbe, nagpapainit sa lupa, nagpapalakas sa ugat, hinahalo sa tubig, at dinidilig sa ugat. Ang mga namamatay na punla ay nabuhay at lumaking mabilis. Mayo, 20, umaga, tuwang-tuwa si Enger. May, tumubo ng 5 cm sa isang araw. Sa loob ng 2 linggo, naabutan natin ang Chinese team. Napanganga si Dr. Ramos. Paano naging ganito katindi ang rice na ito na itinanim sa gitna ng Mayo? Ang sekreto, PhilRice Masagana 40, super fast growth, biological fertilizer na nagpapainit ng lupa at bottled stable water. 18 oras na sikat ng araw? Sinipsip lahat. Perfect combo. Hunyo 1. Dumating ang Minister ng Agrikultura. Hindi siya makapagsalita habang tinitingnan ang aming section. Mayo pa lang ito itinanim? Totoo ba yan? Mas mabilis pa ang paglago kaysa sa tsina na nauna pa? Kumislap ang mata ng minister. Ngunit Hunyo 5, nag-anunsyo ang Russia ng pag-alis. Hindi bagay ang Mongolia sa palay. Aalis kami. 8 silang umalis, kagamitan at puting-puti ang mukha. Minamaliit tayo ni Dr. Ramos, bulong ko. Hunyo 10, dumating ang TVBS news crew. Nabalitaan nilang bigo kami, kaya nandito para mag-imbestiga. Naguguluhan ang reporter habang tinitingnan ang aming rice field. Totoo ito. Eksakto. Mayo 10 hanggang 12 ito itinanim. Nagsimula ang shooting. Ang lunti ang mga punla ng palay, humahapay sa hangin, na-record ang lahat. Dumating ang mga interview request. Paano ninyo nagawa ang himalang ito? Hindi ito himala. Resulta ito ng siyensya at kooperasyon, sagot ko. Sinulyapan ko ang paligid. Pawisan ang mga taga-nayon ng Mongolia, nagtatrabaho. Sila ang tunay na bida. Ang mga magsasakang Mongolian na 40 taong humawak sa pag-asa. Makalipas ang 1 linggo, ipinalabas ang video sa Pilipinas. Headline, Himala sa Mongolia. Ang mga kritisismo, naging papuri. Ang ating teknolohiya ay nagbabago ng mundo. Ang pride ng agrikultura ng Pilipinas. Ang small but terrible na galing ng Pilipinas. Bigla kaming naging bayani. Napakasarap sa pakiramdam. Pero hindi pa tapos. Hunyo 15, crucial turning point. Ano to? Nagsisimulang mag-heading ang aming palay. 65 araw lang matapos itanim. 40 araw lang matapos itanim. Dr. Torres, May, halika rito. May problema. Tumakbo ako pabalik sa dorm. Ano? Nagsisimulang mamulaklak. Lumabas si Dr. Ramos na nakasuot ng pajamas. Kinumpirma niya. Parang nakakita ng multo ang mukha niya. 65 araw pa lang, nagheading na? Sa Pilipinas, watampang araw iyan, napapalakpak si Enger. May, imposible. Ang sagot, napakalinaw. Ang matinding klima ng Mongolia. 11 oras na sikat ng araw sa tag-init 1.
5 times ng Pilipinas. 20 Celsius temperature difference sa araw at gabi nagpapataas ng sugar content. Walang pest sa hangin. Ang Phil Rice masagana 40 super early maturing. Ang lahat perfect match. Hunyo 25. Rice Panicle Explosion. Hindi pa rin nag-heading ang Chinese section. Pumunta si Wang Xiaoming, ang Chinese leader. Anong secret ninyo? Wala kaming secret. Nahanap lang namin ang tamang variety at tamang planting method para sa Mongolia, sagot ko. Ibebenta ba ninyo ang buto? Paumanhin. Hindi. Ang Masagana 40 ay hindi commercial product. 30 taong pinagpaguran ni Apo Carding ang legacy niya. Hunyo 3. Nagkakagulo ang buong Mongolia. Ang Philippine section namumulaklak na. Nang kumalat ang balita, umaapaw ang tao. Mahigit 500 katao ang pumupunta araw-araw. Totoo? Totoong panikel? Hinawakan ni Lolo Purov ang butil at lumuha. 40 taon. Sa wakas, tumubo ito sa lupa natin. Ang Mongolian State TV, nag-live broadcast araw-araw. Ang himala ng Pilipinas, ginawa ng Philippine team ang imposible, ang anchor, naiiyak sa tuwa. Ngunit, Hulyo 1, may bagong krisis. Hulyo 5, walang ulan. Umakyat sa 35 degrees Celsius ang temperatura, mabilis na bumababa ang tubig irigasyon. Nagulat si Bayan, para lalo itong maging malala, ang Chinese team, nagsimulang mag-agawan ng tubig, gumagamit ng 2 beses sa kwota, para lang mailigtas ang section nila. Kung magpapatuloy ito, matutuyo ang ating palay. Nag-alala si Enger. May, nagsimula nang lumabas ang butil. Kung walang tubig, patay na. Muling dumating si Lolo Purov. Mayroon tayong balon, 20 kilometers ang layo, ang ginagamit ng mga herder noon. Kumuha tayo ng tubig doon. 20 kilometers? Balik-balikan, imposibleng gawin araw-araw. Tutulong kami. Tumayo ang mga kabataan sa nayon. Mayroon kaming mga truck. Kahit camel o horse cart, gagana. Ang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang buong nayon sumali sa tubig operation. Hulyo 10 hanggang Hulyo, laban time sa, laban 15 araw. Nagsisimula sa alas 3 ng madaling araw hanggang alas 11 ng gabi. Truck, horse cart, camel, bisikleta, lahat sumali. 100 tonelada ang dinadala araw-araw. Bakit kayo nagpapakahirap ng ganito? Tanong ko sa isang kabataan. Hindi namin pwedeng bitawan ang pag-asa. Nandito na tayo. Hulyo 20. Dumating si Dr. Ramos. Hanga ako sa buong nayon. Ito ang tunay na kooperasyon. Nagdala kami ng mga high-tech na kagamitan, pero nanalo kayo sa puso ng mga tao. Hulyo 20. Dumating ang himala. Umulan ng 3 araw. Saktong-sakto matapos ang tagtuyot, tinutulungan tayo ng Diyos, sabi ni Lolo Purov, nakatingala sa langit. Agosto 1. Ang butil ay nagsisimulang tumaba. Berde pa pero tumitigas. Nag-heading pa lang ang Chinese section. 1 buwan na ang agwat namin. Kung yeyelo sa simula ng Setyembre, patay sila. Nag-aalalang sabi ni Dr. Ramos. Agosto 10. Ang palay ay nagsisimulang magdilaw senyales ng pagkahinog pero hindi pa fully ripe. Kailangan pang maghintay ng 2 hanggang 3 linggo. Kinabahan si Dr. Ramos. Agosto 20. Naglabas ng warning ang Meteorological Agency. Dadating ang cold front sa Agosto 30, 5°C. Kidlat sa kaarawan. Kung yeyelo, patay na ang lahat. Nataranta ang Chinese team. Hindi pa mataba ang kanilang butil. Aani na tayo. Nagdesisyon ako. Kahit 90% maturity lang, sapat na. Mas maganda kaysa mayelo ang lahat. Agosto, Mintong 5. Nagsimula ang pag-aani. 300 taga-nayon ang dumating. Scythe, tali, at lumang paraan. Pero, napakagaling nilang magtrabaho. Agosto 27, naani ang huling bundle. Nagtagumpay, sumabog ang sigaw ng tuwa. Agosto 28. Natapos ang threshing, puno ang bodega ng butil. 17 hektarya, 78 tonelada. Agosto 3, madaling araw, totoo ang forecast. Nag-snow. Nagmadaling mag-ani ang Chinese team, pero 3% lang ang naisalba. Ang iba, namuti dahil sa yelo. Sayang, 1 buwan na lang. Malungkot na nakatingin si Wang Xiaoming sa puting bukid.
walang awa ang kalikasan. Setyembre 5, formal na pagsukat ng ani. Dumating ang International Agricultural Organization para mag-verify, tumpak na pagsukat ng moisture. Ang lahat ay nagpigil ng hininga. Ang resulta, 5.2 tonelada bawat ektarya. Nakakabaliw, 3 tonelada lang ang target namin. 3.5 times ng wheat ng Mongolia. Sa sandaling iyon, nang ipahayag ang 5.2 tonelada, ang minister ay kaagad na lumuhod, isang nakakagulat na eksena. Ang pagbabago sa agrikultura ng Mongolia, Setyembre 5:15. Maaga akong nagising, naglakad sa tabi ng bukid. Sikat ng araw ang tumatama sa bodega, kumikinang ang butil ng palay. 78 tonelada, isang katuparan ng pangarap. Dumating si Dr. Ramos, nagsalita na rin si Lolo Puruv. Ngayon ang araw na 40 taon kong hinintay. Alas, 10 ng umaga. Ang yield announcement ceremony ay nagsimula. Puno ng tao ang venue. Ministro, kongresista, intellectual, ordinaryong magsasaka. Mahigit 1,000 tao. Nandito rin ang Chinese Embassy team at mga Russian expert. Maging ang mga undersecretary ng Kazakhstan at Uzbekistan dumating. Hindi ko inasahan na ganoon karaming big shot ang nandito, bulong ni Dr. Ramos. Ang stage malaki. Ang giant screen nagpapakita ng yield ng bawat team. Alas, 10:00. Umakyat sa stage ang chief judge. Ngayon, ia-anunsyo namin ang formal na resulta. Tahimik ang lahat. Ang Russia? Bigo. Tulad ng inaasahan, namumula ang mukha ng team. Ang China? Nag-ani ng 30% lang. 2.1 tonelada bawat ektarya. Tumungo si Wang Xiaoming. 11 tao, top-notch equipment, pero natalo pa rin. Huli, ang Philippine team, ang puso ko, halos sumabog, 5.2 tonelada bawat ektarya. Sandali lang ang katahimikan at pagkatapos, sumabog ang sigaw NG2. Hinagis ang mga magsasakang Mongolian sa hangin, niyakap ang isa't isa, umiyak ang ilan. Ang screen, malaking text, Pilipinas 5.2, China 2.1, Russia 0. Ang quality rin ay inihayag, moisture 14.2%, protein 6.8%, starch 19.2%. Top grade. Isa pang pag-ikot ng sigawan. Sa oras na iyon, tumakbo pababa ng stage ang minister at lumapit sa amin. Kinuha ang microphone. Tumigil siya 3 metro sa harap namin. Makinig kayong lahat. Tahimik ang buong venue. Noong 1983, 23 anyos ako. Sumali ako sa unang rice trial kasama ang Soviet experts. 3,000 ektarya. Walang ni isang butil na naani. Nanginginig ang boses ng minister. Pagkatapos noon, 40 taon akong nagtrabaho sa Ministry of Agriculture. 7 beses akong nakakita ng pagkabigo. Soviet, China, Japan, Vietnam, lahat sumuko. Tumangala siya sa langit. Sabi ng mga tao, nananaginip ako, imposibleng mangyari. Maging ang asawa ko, sinabing sumuko na ako. Tinitigan niya kami. Pero ngayon, ang 40 taong pangarap ay natupad. 3 Pilipino, 6 na buwan, nagawa ninyo. At pagkatapos, lumuhod siya. Hindi ito para sa akin. Kinakatawan ko ang 3.4 milyong taga-Mongolia. Isang nakakagulat na eksena. Ang minister ng isang bansa lumuhod sa harap ng publiko. Sumunod ang ibang opisyal at maging ang mga magsasaka. Tumayo po kayo, minister. Mabilis na inangat siya ni Dr. Ramos. Umiling ang minister. Ang pagluhod na ito ay isang pangako. Ipapalaganap namin ang teknolohiya sa buong bansa. Hindi na kami mabibigo pa. Ilang dosenang kamera ang nag-record nito. Sa huli, tinawag itong ang tuhod ng pag-asa na kumalat sa buong mundo. Tumayo ang minister. Nagsimula ang tradisyonal na sharing of the first rice. Isang malaking pot ng kanin, umuusok, lamb at steamed rice. Ang unang kagat sa 80 anyos na lolo. Nanginginig ang kamay niya habang inilalagay sa bibig. Kanin mula sa sarili nating lupa. Kanin na tayo ang nagtanim. Naluluha ang lolo. Ang ikalawang kagat, kay Lolo Puruv. Hinding-hindi ko malilimutan ang lasa nito. 40 taon kong hinintay. Ang ikatlong kagat. Sa mga kabataan, may pag-asa na rin ang henerasyon namin.
maaari kaming maging matagumpay sa agrikultura. Sa gabing iyon, libo-libo ang naghati ng kanin. Maliit lang ang bahagi, pero sagrado. Alas, 2:00 hapon, isang espesyal na anunsyo. Tumawag ang presidente ng Pilipinas sa video call para magbigay ng pagbati. Ngayon ay nakaukit sa kasaysayan ng agrikultura ng Mongolia. Bibigyan namin ang Philippine team ng highest Medal of Friendship ng Mongolia. Inihayag pa ng minister ang plano, 10,000 ektarya sa susunod na taon, 3,000 ektarya sa 2026, 100,000 ektarya sa 2030, massive rice expansion. Nagkagulo ang lahat. Hindi ba masyadong malaki? Nakita natin ngayon na ang imposible ay naging posible. Bakit hindi? Palakpakan ang sagot ng minister. Alas 3 ng hapon. Ang mas matindi pa, umakyat sa stage ang Undersecretary ng Kazakhstan. Gusto rin namin ng teknolohiya ng Pilipinas. Pareho ang aming klima. Nagbigay sigaw din ang Uzbekistan at Kyrgyzstan. Central Asian Rice Plan ang itutulak. Bigla kaming naging sentro ng revolusyon sa agrikultura ng Central Asia. Alas 6 ng gabi. Nagsimula ang grand celebration. Mongolian traditional performance sa stage, ang horsehead fiddle, ang Khmer singing. Ang Philippine Northern Style martial arts ay sumali rin. Tumunog ang tinikling sa lupain ng Mongolia. Gabi na. Bonfire. Ilang daang tao ang nakaupo. Inabot-abot ang fermented horse milk. Tumayo si Lolo Puruv. Ngayon, tinawagan ko ang anak ko sa Ulaan Baatar. Sinabi ko, bumalik ka na. Nagtanim na rin tayo ng palay. Nanginginig ang boses niya. Sabi niya, babalik siya sa susunod na tagsibol para magtanim kasama ako. Pagkatapos ng 10 taon, magsasama-sama ulit ang pamilya ko. Salamat sa inyo. Tumayo rin si Bayan. Susunod na taon, hahamunin ko ang 100 ektarya. 1,000 ektarya sa loob ng 5 taon. Posible ba? Pagkatapos makita ang 5.2 tonelada, tinatanong mo pa rin ang ganyang klase ng tanong? Nagtawanan ng lahat. Alas 11 ng gabi. Lihim na lumapit si Dr. Ramos. Binabati kita, Dr. Torres. Salamat po, sir. Aminado ako. Mahalaga ang teknolohiya, pero ang mas matindi, ang localization at kooperasyon. Ang China, gusto ring matutunan ang PhilRice Masagana 40. Maaari ba tayong magbigay ng buto? Kakausapin ko ang gobyerno. Nagkamay kami. Naramdaman ko na ang kalaban ay nagiging kasosyo. Setyembre, 16, may espesyal na bisita. Ako, si Baatar Bayar, ang asawa ng minister. 60 plus, anyos, napaka-elegant. Dumating siya para humingi ng paumanhin sa pagluhod ng kanyang asawa. Hindi ba siya nag-overact? Hindi po. Lubos kaming naantig. Ngumiti siya. Sabi niya, ito ang 40 taong pangarap niya. Sa bawat pagkabigo, labis siyang nadidismaya. Lalo na noong 2010, nang umalis ang Japan, hindi siya nagsalita ng 1 linggo. May kinuha siya sa bag. Isang photo album. 1983. Itim at puting litrato. Ang batang minister, 13 anyos, kasama ang Soviet expert. Sobrang kumpiyansa. Sabi niya, sa loob ng 10 taon, magiging rice exporting country ang Mongolia, binalik ang pahina. Puno ng mga litrato ng pagkabigo. Ang palay, patay sa yelo. 1995, nabigo ang China. Nagsimulang umiling ang minister sa litrato. 2010, nabigo ang Japan. Ang minister sa bisperas ng pagreretiro. Ang pagluhod kahapon, sa wakas, ay nagpatawa sa kanya. Ito ang unang beses sa loob ng 40 taon. Alas 10 ng umaga. Tumawag ang presidente ng Pilipinas. Gusto niyang personal na batiin kami. Dr. Torres, ipinagmamalaki ko kayo. Ipinakita ninyo sa mundo na ang Philippine Agricultural Technology ay top-notch din, hindi lang chip. Nagpapasalamat po kami. Suportado kayo ng gobyerno. Ano ang kailangan ninyo? Diretsahan ninyong sabihin. May isang pakiusap lang po kami. Ang highest medal ay ibigay kay Apo Carding, ang yumaong scientist. Siya ang tunay na bida. Niyuko ng presidente ang kanyang ulo. Aayusin ko iyan. Bibigyan din ng Science and Technology Medal ang team. Alas 2:00 ng hapon. Inanyayahan kami ng Mongolian National Agricultural University para magbigay ng lecture,
500 plus na estudyante. Paano ninyo ginawa ang imposible na maging posible? Tanong ng isang estudyante. Hindi ito imposible. Hindi lang ninyo pa nahahanap ang tamang daan, sagot ko. Ano ang pagkakaiba ninyo? Una, environmental adaptation. Ikalawa, tunay na kooperasyon sa mga lokal. Ikatlo, hindi sumusuko. Tumayo si Professor Chimd. Nagkamali ako. 40 taon akong nagsabing imposible ang pagtatanim ng palay sa Mongolia. Humingi siya ng paumanhin sa mga estudyante. Ngayon, magtatatag ang University ng Rice Farming Department. Tulungan kami ng Philippine team na magturo. Pinalakpakan ng mga estudyante. Alas, 6:50 ng gabi. Isang simpleng farewell party na puno ng puso. Lahat ng Mongolian volunteers nandito. Nagbigay ng toast si bayan. 6 na buwan na ang nakalipas, inakala naming imposible. Ngayon, nasa kamay na natin ang himala. Ito ang simula pa lang. Lihim na nagsalita si Lolo Purov. Dr. Torres, alam mo ba kung ano ang pag-asa? Hindi ko po masyadong alam. Kapag sinasabi ng iba na imposible, pero mayroon kang lakas ng loob na subukan ulit, iyan ang pag-asa. Ibinigay ninyo sa amin ang lakas ng loob na iyan. Alas 10:00 ng gabi. Pauwi na kami sa dorm. Puno ng bituin ng langit ng Mongolia. Napakaganda. Dr. Torres, nagawa natin, di ba? Tanong ni Enger. May, oo, nagawa natin. Ngunit sabi ni Dr. Ramos, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Ang tunay na show ay nagsisimula pa lang ngayon. Tama, 15 hektarya lang ang proof of concept. Ngayon, kailangan nating hamunin ang libo-libo, daan-daang libong hektarya. Napakahaba ng daan. Setyembre 20, naglabas ng bombshell report ang Mongolian Economic Institute. Headline, Tagumpay ng palay, pagsusuri sa epekto ng ekonomiya. 100 bilyon ang inaasahang epekto sa loob ng 10 taon. Nagkagulo ang press conference. 70% ng GDP ng Mongolia. Detalyadong ipinaliwanag ng director. Year 1, save 2.3 B in imports. Year 2, export 1,005 B. Year 3, 30 million industry, 100,000 jobs. Ang screen, nagpakita ng data sa 2030, 100,000 hektarya. Ang Mongolia, magiging rice granary ng Central Asia. Magagawa ba talaga iyan? Tanong ng reporter. Ginawa ng Pilipinas ang imposible na maging posible. Bakit hindi namin magagawa? Sagot ng director. Palakpakan. Setyembre 20. Nagsimulang kumilos ang mga Philippine enterprise. 100 rice combine harvester ang na-export. 200 power tiller ang ipinadala. Ang PhilRice at DA, nakikipag-usap na para sa fertilizer at farm machinery. Lumalawak ang merkado ng Mongolia. Mas malaking balita, ang Central Asian 5 nations ay magtutulungan. 1,000,000 hektarya ang proyekto. Total investment na 10 bilyon. Ang Philippine Technology, ang main contractor, 5,000,000 tonelada sa 2035. Ang bagong granary sa loob ng Asia. Oktubre 1. Ipinatupad ng gobyerno ng Mongolia ang plano. Spring 2025, 10,000 hektarya. 215 rice farmers ang kasali, 300 tonelada ng buto, handa na. Espesyal na anunsyo, Philippine Young Farmers Immigration Plan. Libreng lupa, 100 hektarya bawat isa, 100,000 subsidy, permanent residency. Sa loob ng 24 oras, 500 Pilipino ang nag-apply. Oktubre 5. Dumating ang FAO, hanga sa Mongolian model. Nagbigay ng proposal para sa Africa, Sahelian 6 nations, 500,000 hektarya, 50 milyong tao. Inanyayahan ang Pilipinas para mamuno, isang napakabigat na misyon. Ngunit isang misyon na hindi pwedeng tanggihan. Oktubre 10, ang araw ng pag-alis. Daan-daang tao ang naghatid sa amin sa airport. May inabot si Lolo Purov, isang package. Ano to? Ang inani naming kanin, 10 kilo. Dalhin mo sa Pilipinas. Napakahalaga nito. Hindi, Lolo. Masyado pong mahalaga. May pasasalamat namin ng kanin na ito. May kinuha pa si Lolo sa bag. Isang maliit na pouch ng buto. Ang buto para sa susunod na tagsibol. Ang masagana 40 na tumubo sa Mongolia,
Mongolian variety na rin ito ngayon. Lumapit si Bayan. Bumalik ka ulit sa susunod na tagsibol para ipakita ko sa iyo ang inani ko. Target ko, 6 tonelada. 5.2 ang master. Kailangang lampasan ng apprentice. Nagtawanan ng lahat. Ang huling paalam ng minister, Dr. Torres, hindi lang teknolohiya ang natutunan namin, pag-asa at hindi sumusuko ang pinakamalaking regalo. Nagbigay ang minister ng isang maliit na kahon. Pagbukas ko, isang golden rice panicle sculpture. Nakaukit sa base. Setyembre 15, 2025. Ang araw na naging posible ang imposible. Sa alaala magpakailanman. Lumipad ang eroplano. Sa bintana, lumiliit ang Mongolian steppe, ngunit naisip ko, sa susunod na taon, magiging golden rice waves ang lahat. Dr. Torres, ang galing talaga ni Dr. Ramos, sabi ni Enger. May, hindi kami, ang mga taga-Mongolia, sabi ni Dr. Ramos. Kami ang nagsimula, pero ang himala, nagsisimula pa lang ngayon. 10,000, 100,000, 1 milyong ektarya. Napakahaba pa ng daan. Dumating sa Manila International Airport. Puno ng reporter. Bumalik na ang mga bayani ng Mongolia. Ano ang secret ninyo? Ano ang future? Sunod-sunod ang mga tanong. Ito ang simula pa lang. Ang revolusyon sa agrikultura, nagsisimula pa lang ngayon, sagot ko. Oktubre 4, 2025. Bumalik ako sa Mongolia. Isang buwan na ang nakalipas. Iba na ang Ulaan Baatar Airport. Isang malaking banner ang nakasabit sa hall. Mongolian Rice Year 2025. Sumalubong sa akin si Lolo Purov, pero nakasuot na siya ng suit. May business card pa. Chairman, Mongolian Rice Cooperative. Na-promote si Lolo. Pababa sa car, dumaan kami sa steppe noong nakaraang taon. Ngayon, Golden Rice Sea, 12,000 ektarya. Naabot ang target at lumampas pa. Average yield, 5.5 tonelada. Ang section ni Bayan, 6.2 tonelada super winner. Ang experimental field namin, naging Philippine-Mongolian Agricultural Center. 3 palapag na lab, classroom, dorm, joint venture ng 2 bansa. Si Bayan, naging director ng center. Master, tingnan mo ang ginawa ko. Dinala niya ako sa trial field. Ang PhilRice Masagana, 40, optimized version. Tinawag na, Himala 40,001. Growing period, 100 araw lang. Extreme cold resistance, kumikinang ang mga mata ng kabataan. Hapon, Harvest Festival. Noong nakaraang taon, maliit lang. Ngayon, buong bansa. Dumating ang presidente. Noong nakaraang taon, 5.2 tonelada ang nagpaiyak sa lahat. Ngayon, 6,600 tonelada. Nagtalumpati ang presidente, 30,000 ektarya sa susunod na taon, 165,000 tonelada, self-sufficiency sa 2030. Ang mas matindi pa, ang kanin ngayong taon, ibebenta na sa China mula sa importer, naging exporter. Ang brand, Pearl of the Steppe, Premium Rice. Gabi, dinner party. Ang dating minister, nagretiro na. Naging chairman ng Green Revolution Foundation. Dr. Torres, ang aklat ko, Miracle on the Steppe, napakabenta, sabi niya. Naging bestseller ito sa buong Asia. Nagbigay siya ng lecture tour. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Ang pangarap niya noong nakaraang taon, totoo na ngayon. Ito ang simula pa lang, sabi niya. Alam ko, pero ang simula ay kalahati na ng tagumpay. Ang langit sa gabi, pareho. Pero ang lupa, nagbago na. Nakita ko ang 50 Pilipinong kabataan, nahihirapan, pero puno ng pag-asa. 500 ektarya sa susunod na taon, kumikinang ang mga mata nila. Huling araw, nagpulong ako sa Kazakhstan at Uzbekistan reps. Next year, 10,000 ektarya bawat bansa. Ang Africa, 2026 ang simula. Ang PhilRice Masagana 40, kumakalat sa buong mundo. Pabalik sa airport, sinabi ni Lolo Purov. Dr. Torres, alam mo ba, 10 sanggol ang ipinanganak sa nayon namin ngayong taon. Ano ang koneksyon nito sa palay? May pag-asa, kaya ka lang magkakaanak. May kinabukasan. Ang pangungusap na iyon, tumatak sa puso ko. Ang himala ay hindi bumabagsak mula sa langit. Mayroong unang humakbang. Nagtulungan ang lahat, walang sumuko, kaya nagkatotoo.
Ang Golden Field ng Mongolia ay nagpapatunay. Ang himala ay kumakalat na sa mundo, walang imposible. Hindi lang natin pa nahanap ang paraan. Ito ang kuwento ng Minister ng Mongolia na lumuhod sa harap ng Pilipinong researcher. Ang 40 taong sumpa ng palay ng Mongolia natapos dahil sa 3 Pilipino. Ang Pilipinas, isang maliit na isla, hindi lang chip kundi ang agrikultura rin ay nagpabigla sa mundo. Lalo na, nanalo tayo kung saan nabigo ang Chinese team. Napakalaki ng kahulugan nito. Sa pandaigdigang sitwasyon, ang value mo ay pinatutunayan ng iyong capability. Ngayon, hindi lang Mongolia, kundi Central Asia at Africa, binabago ng Philippine Agricultural Technology ang mundo. Pakishare ng marami. Ipaalam sa mas maraming tao ang small but terrible na Philippine technology. Pakisubscribe at like. Ang subscription ninyo ang aming motibasyon. Magiging mas matindi kami sa future at magbibigay ng mas mabilis at tumpak na information. Maraming salamat sa panonood. Nawa ay maging masaya kayong lahat. Salamat sa suporta.